Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Capricorn ay number 8. Ayan. So Capricorn, yung willpower ninyo ngayon parang ang lakas-lakas. Ang inyong conviction ngayon ang lakas-lakas. No? You're feeling powerful sa ngayon. Yung parang nandito sa dibdib ninyo ngayon ang energy ni Leo. No? Kasi, di ba, yung fire sign na yan is very powerful, no? From deep within. Kaya maaaring yun ang ini-embody ninyo sa ngayon. So, you're feeling powerful right now. So, what else? We have passion ignited. Yan, this is a new beginning energy. Maaring may mga opportunity dito nakakatok sa inyo, Capricorn, that is going to bring forth siguro opportunity na maaring trabaho, karera, negosyo, wherein yung parang magigising dito yung passion niyo for something, no? Yung passion niyo kung ano yung what you really love to do. Maaring talent niyo yan, skills niyo or gifts niyo dito ang magiging kapital niyo sa trabahong ito or sa karera ito or sa negosyong ito, no? Kaya you're going to be very excited about this. You're going to be very passionate about this opportunity, no, na parating sa inyo. So, parang hindi na ninyo ito papakawalan, no? Yung ganon. So, what else? We have the waiting game. Yeah, maybe you're waiting for something. Maaring ito, no, yung opportunity na to, matagal na ninyong hinihintay. Maaring ang dami-dami ng dumating na opportunity in the past, pero walang ganito, no, na dumating sa inyo sa ngayon. Kaya, maaring ngayon talaga, maaring masasabi ninyo that the wait is over, no? The wait is over. Kasi, yung opportunity na to na gumising sa inyong damdamin talaga dito, ang matagal na ninyong hinihintay. So, tapos na yung inyong paikot-ikot ninyo, 'di ba? Sa kakahantay, kakahanap ng opportunity na ganito, at ngayon nandito na. So, what else? We have awareness. Ayan, this is another one. This is another new beginning. So, marami talaga kayong maaaring simulang bago sa buhay ninyo sa ngayon. So, maraming pagbabago siguro sa buhay ninyo sa ngayon. Capricorn, depende sa inyong sitwasyon. Kayo lang ang tanging nakakaalam niyan kung ano yung mga pagbabagong ito sa buhay ninyo. No? You are about to start something new dito, no? Meron tayong 1 dito. So, pero divinely guided kayo dito, Capricorn, ano? Kung meron kayong endeavor na sisimulan, kung meron kayong bagong strategy or bagong plans na i-roll out sa ngayon, ano kayo, divinely guided kayo. Because you are given intuitive messages dito. And maybe, sinusunod nyo talaga. Pinapakinggan nyo talaga. Kaya kayo, you're going to push through with your plans dito. Kasi nga, ano kayo, yung idea is being planted in your mind dito, ng divine universe, Capricorn. Kaya this is divinely orchestrated. So, what else? Balance. Ayan, you're being asked here to bring the balance back in your life. So, look at this. Now, wish now. May make a wish, Capricorn, because we have 11. So, we have number 1 and number 1. Pagsamahin ninyo, that is 11. Now, we have 11 din dito. So, 11, diba? So, make a wish. And, that is also an angel number, 11. So please, look up for the meaning of angel number 11 and also master number 11. Okay, for more guidance po. So maaring all over the place kayo, Capricorn. Maybe you have too much on your plate. You're everywhere. Yung isip ninyo here and there, maaaring ganon. Kasi kaya hindi kayo nakakapag-concentrate siguro at some point. Kaya iniimbitahan kayo dito na ibalik niyo yung balance sa sarili ninyo so that you can be more productive, so that you can focus more on what you're doing. Makakapag-concentrate kayo, no? More, diba? Kapag balance ang lahat. Okay? So, we have patience and planning. Ayan, maybe you are planning about something. Maring meron kayong iniisip na mga pagpaplano dito about kung ano man bagay sa buhay ninyo, and maybe nagmamadali kayo. Maybe you are trying to rush things dito, no? Kaya inimbitahan kayo dito na, kakalma lang, no? Be patient, alright? Practice more patience dahil, di ba, kapag nagmamadali, mas lalong nadidiskarel, mas lalong hindi na paghahandaan, mas lalong nabubulilyaso, di ba? Minsan ganon.
or nagkakamali. Kaya ito yung panawagan sa inyo, no? Go with the planning, pero practice patience, okay? Magpasensya ng kahit konti lang, okay? At pasasaan ba't matatapos at matatapos din yung plano na yan na gagawin ninyo. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ninyo for today, Virgo. Kung ang mensahe ninyo ay number 11. So, this is, Virgo, this is being asked of you, no? Na ibalik din yung balance sa buhay ninyo. Maaring marami din kayong distractions sa ngayon, maaring marami din kayong ginagawa, pwede rin na marami kayong iniisip, or maybe you have too much on your plate, no? Ang dami ninyong task at hand siguro. Kaya parang hindi na kayo nakakapag-concentrate masyado, no? Kasi syempre, at the back of your mind, meron pa kayong naka-line up na gagawin, tapos meron pa kayong current na ginagawa. Yung ganun ba, no? Kaya inaanyayahan kayo dito na ibalik din yung balance sa sarili ninyo. So you may need to do some kind of grounding dito sa sarili ninyo. Mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo para ma-relax kayo at mas makakapag-isip kayo ng mas mabuti, no? Mas makakapag-concentrate kayo ng mas mabuti. So we have number 8. Yan, you're very powerful as well sa ngayon, no? Maaring yung willpower ninyo talaga dito yung ipupush ninyo, Virgo, in some situations, no? Yung conviction ninyo napakalakas, yung willpower ninyo labasin ninyo talaga sa ngayon at talagang maaring kung anong gusto ninyo, kung anong sa tingin ninyo ang nararapat or tama, yun ang ipupush ninyo. So, we have sacrifice. Ayan. So, Virgo, you have sacrificed a lot na, no? In the past. Maaring, ang dami-dami nyo nang ginawa, no? Para sa ibang tao, para sa pamilya ninyo, lalo na. Kaya ngayon, may mga opportunities na dadating din sa inyo na parang pagbibigyan nyo din naman ngayon ng inyong sarili, no? Parang sasabihin ninyo sa sarili ninyo na, this is for me right now, no? It's for me naman sa ngayon, no? Kasi I've sacrificed a lot already. I did a lot na para sa pamilya ko or para kung kanino man, and this time, no, para sa akin naman, no, parang ako naman ngayon, no, parang gano'n ang gagawin dito ni Virgo. We have number 7, ayan, patience and planning. May mga plano siguro kayong gawin dito, no, about something, at maaring minamadali ninyo, no, kaya inimbitahan kayo dito na, teka lang, Virgo, kalma lang, no. Diyan kayo, sige, pagpatuloy ninyong pagpaplano, pero kalma lang, patient, okay? Be patient, wag muna kayong nagmamadali. Gather information, gather facts, mag-research kayo, no, before you embark on something dito, para nang sa gayon mas mabuting handa kayo, 'di ba? Makakapagplano kayo na mas mabuti, mas magiging successful ang kung ano man ang binabalak ninyong gawin, 'di ba? Kasi mas nagra-rush ka, minsan mas nadidiskarel, or mas hindi natutuloy, or mas hindi maganda ang resulta, hindi ba? So, depende sa inyong sitwasyon, but always use your judgment and discernment, no? Your own judgment and discernment on the situation, and always tune into your intuition, because laging gagabayan ka ng Divine Universe kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang best ninyong gagawin, okay? So, we have shadow. Ayan, kung dati, no, takot kayo, may fear kayo about something, ngayon, wala. Tatanggalin na ninyo yan sa sarili ninyo na takot, no? You are going to face your fears na sa ngayon. Kaya nga, no, yung willpower ninyo ngayon ang parang papalabasin ninyo. Parang yun ang i-highlight ninyo, because you're going to parang get on your feet na ngayon, and you're going to spread your wings and fly high. So, parang ganon ang ganap ni Virgo sa ngayon. We have number 5, conflict and defeat. Ayan. So, maybe mayroon kayong hindi pagkakaintindihan with another person, no? Maaring may kadiskusyon kayo dito, at maaring yung bang parang siguro umatras kayo, no? At 'di ba yung pag-atras sa isang diskusyon, sa isang hindi pagkakaintindihan, ay it doesn't necessarily mean natalo ka, 'di ba? Sometimes
sa pakikipagdiskusyon, sa pakikipag-away, kumbaga, no? Minsan, kailangan nating talikuran para hindi tayo masaktan or para hindi natin masaktan yung kausap natin, yung kadiskusyon natin, hindi ba? So, it doesn't necessarily mean, ano, na kapag tinalikuran natin, iniwanan natin, nag-back off tayo, hindi ibig sabihin na talo tayo, hindi ba? Iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng paniniwala, pero yun na napipick up ko sa ngayon, no? Kaya maaring gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. So, don't feel like defeated, okay? Kasi maaring tinalikuran mo ang kausap mo, tinalikuran mo ang sitwasyon na yan. It's because you're avoiding to hurt the person more, diba? Or you're avoiding to hurt yourself more, diba? Lalo-lalo na emotionally. But this is number 5, and yung situation ninyo dito, ano man na naging sitwasyon ninyo dito, that is going to change, okay? And that is going to change for the better. Pahupain nyo muna ang tension, pahupain muna ninyo ang mga emosyon, and then pag-isipan mabuti kung anong gagawin ninyo, then get back to it, no? Kasi maaaring kailangan nyo lang ng time and space away from each other. At saka, pag kumalma na kayong parehas, ay magkakaintindihan kayo. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Taurus. Paunang mensahe ninyo ay emotional loss. Ayan. So, maaring ang sitwasyon ninyo dito, Taurus, no? Maybe you have lost someone or something dito, no? Maaring you have lost a loved one, no? Recently or in the past. Pero, fresh na fresh pa siguro sa puso ninyo. Fresh na fresh pa sa diwa ninyo ang nangyari. Kaya maaaring grieving pa ang iba sa inyo dito, nahihirapan pa kayong tanggapin ang sitwasyon, yung mga ganun ba, no? But eventually, it will change, no? Lahat naman ng nararamdaman natin or mga nangyayari sa buhay natin nagbabago. So, ngayon, you just need to, to honor your feelings, di ba? Kasi the more na ino-honor ninyo ang inyong feelings, you are feeling what you're feeling, yung ganon, mas mabilis ang pag-ano ninyo, mas mabilis ang pag-recover, mas mabilis ang pag-move on, 'di ba? Kasi nare-release ninyo kung ano talaga ang inyong nararamdaman, hindi ba, Taurus? Kaya that is going to change, no? Mas magi-improve din ang inyong mga nararamdaman eventually, lalo-lalo na kapag nandun na kayo sa acceptance stage, no? And you can easily heal after that. But syempre, it's a process. Hindi rin naman yan overnight. Hindi naman yan mamamadali. It is a process. You really have to go through grieving stage, no? Para nang sa gayon, mas smooth ang pag-heal ninyo. So, we have number 11, and this is a very powerful number because this is a master number. So, I suggest, pakitignan po ninyo, i-google po ninyo if you have time, kung anong ibig sabihin ng master number 11 for your guidance. Okay? Taurus, this is balance being asked of you sa ngayon. Ito yung nire-require sa inyo ng universe ngayon to bring the balance back in your life so that mas makapag-concentrate kayo, mas makapag-focus kayo, mas mabigyan ninyo ng oras ang lahat-lahat, no? Ang bawat area ng buhay ninyo. Kasi maaaring at some point dito yung parang meron na kayong mga nanineglect na bagay because you're focusing too much on something, no? Maaaring ganun ang ganap dito. So, what else? Number 15, temptation. So, maaaring ang iba sa inyo dito may temptation na it's either to do something na hindi ninyo gusto or labag sa kalooban ninyo, or it could be pagkain, or it could be a vice, it could be anything, no? Depende sa inyong sitwasyon. Pero parang ang maganda rito sa image, no, sa card, parang malakas ang ano ninyo dito, malakas ang paninindigan ninyo dito na no, hindi ako magpapadala sa temptation na yan. Hindi ko gagawin yan, or hindi ko kakainin yan, or hindi ko yan gagawin, yung parang ganun. I will not engage into that. Parang ganun kasi nakaharap siya dito, hindi niya tinitignan, mas focus siya dito sa harap at nandoon yung temptation sa likod niya, no? Or sa tabi niya, di ba? So, most likely, hindi kayo dito papadala sa temptation na ito. So, that is really good. Malakas din ang conviction ninyo dyan.
You have number 14, patience. Ayan. So, you really have to be patient, no? Sa ngayon. Hindi natin mamamadali ang mga bagay-bagay, no? Hindi, yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi naman nangyayari yan according to our timing, according to our will, di ba? Lahat ng bagay nangyayari according to the divine order and timing. Kaya maaaring meron kayo ditong hinihintay na mag-manifest sa buhay ninyo. At kahit ano man ang insist ninyo, kahit anong pilit ninyo, kahit anong force ninyo sa mga bagay-bagay, it's not going to happen. Diba, Taurus? Kaya, depende sa inyong sitwasyon, no? Depende sa inyong sitwasyon dito. Use your own judgment and discernment on this situation kung anong kailangan ninyong gawin dito. Pero yung advice sa inyo, maging patient lang kayo, no? Maging mapagpasensya at makinig kayo sa inyong intuition. Dahil kung hindi pa man nagmamanifest ang mga gusto ninyo ma-manifest sa ngayon, you know, for sure, there is guidance sa inyo kung ano nararapat ninyong gawin. Kung ano ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin, hindi ba? So, what else for Taurus? We have passion ignited. Ayan, there is a new beginning energy dito, Taurus, ano? Maaring this is an offer, no? Maaring this is an opportunity for a new job, for a career, business opportunity na gagamitin ninyo dito kung ano yung passion ninyo. You are going to embrace or you're going to apply dito sa kung ano man yung passion ninyo, kung ano talaga yung what you really love to do, kumbaga. And that could be related sa inyong creativity, sa inyong talent, sa inyong skills or gifts, no? Taurus, kaya napaka-exciting ng bagay na yan. So, we have shadow. Ayan. So, maybe may fear ang iba sa inyo dito na lalabanan nyo na. Maaring dati, takot siguro kayo sa ibang tao na hindi ninyo mapagbigyan, no? Kung merong nire-request sa inyo or merong inaaya kayong pumunta kung saan, gawin ang kung ano man. Maaring before, takot kayo na gawin yun, na mag-contra kayo or i-reject ninyo or mag-refuse kayo sa tao. Pero ngayon, parang hindi na, no? With the shadow energy, parang you're going to face your fears na ngayon. Yung mga temptation na yan, you know, you don't care anymore, diba? Ang iniisip ninyo ngayon, no? This is for my highest good, no? Na kailangan kong kontrahin kung ano man ang mga temptation na yan, that I don't like to do that, hindi ko kagustuhan ng mag-engage sa bagay na yan or whatever. You know, at ipaglalaban talaga ninyo kung ano ang makakabuti sa inyo dito. Kaya, yung takot ninyo dati sa mga tao, you know, parang aalisin nyo na yan sa ngayon, ano? Wala kayo nang pakialam kung magalit sila, basta alam mo na hindi ka mag-give in sa temptation na yan, ano? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.